Sa isang gabing may unos, umuugong ang kulog sa ibabaw ng isang malawak at madilim na mansyon habang ako, si Akira, ang tahimik na mamamatay, ay nakatayo sa ilalim ng makapal na ulap. Kalmado ang aking mukha at mas matalim ang bawat galaw ko kaysa sa kidlat na humahati sa langit. Sa tapat ko, isa pang mamamatay na nakabalot sa anino ang umatungal ng may paghamon, ayaw sumuko sa kanyang target. Batid niyang malakas ako, ngunit labis ang kanyang pagmamalaki para umurong, ipinasok niya ang kamay sa kanyang balabal at dahan-dahang inilabas ang isang hanay ng mga itinatagong patalim, sa isang iglap ay inihagis niya yon sa akin. Ngunit kumilos ako na parang ulap ng hamog, dumula sa gitna ng unos na hindi man lang nadaplisan. Nainis siya kaya hinugot ang kanyang espada at sumugod, nagbanggaan ang aming mga talim sa tunog ng bakal na kumakalansing, kumakalat sa bagyo ang mga kidlat ng bakal habang tinatabig ko ang bawat hampas niya ng walang kahirap-hirap, hanggang sa maalis ko ang sandata sa kanyang kamay at mapalipad iyon sa ere. Sa pagkadesperado ay muling naghagis siya ng mga punyal, ngunit umiwas ako at naglaho sa paningin. Nang lumingon siya ay nasa likuran na ako, sumunod ang isang malabong galaw. Nagtagpo ang bakal at laman ng harangin ko ang kanyang pag-atake, sinunggaban ko ang kanyang braso at bumaon ang aking patalim sa kanyang bisig. Isang mabilis na sipa ang bumasag sa kanyang binti, at siya ay bumagsak na walang magawa habang ang sarili niyang espada ay bumaon sa kanyang dibdib. Tumayo akong tahimik sa ibabaw niya matapos ang nakamamatay naming laban. Ako, si Akira, ang tahimik na mamamatay, ay marahang pumasok sa mansyon. Lumapit ako sa isang silid na mahina ang ilaw kung saan natutulog ang aking pakay. Sandali akong natigilan, nakatitig sa payapang mukha sa harapan ko, ngunit nanaig ang tungkulin kaysa sa pag-aatubili, kaya itinaas ko ang aking espada upang tapusin ang misyon. Ilang taon bago ang dugong iyon at kadiliman, ako'y namuhay noon ng isang ordinaryong buhay bilang isang estudyante sa Japan. Noong panahong iyon inimbitahan ng mga kamag-aral ko ang kaibigan kong si Tsukasa na kumain ng tanghalian. Nagulat sila sa kanyang kasipagan bilang kasapi ng konsehong mag-aaral. Malapit doon ay maririnig ang masiglang mga tinig na nagpapasalamat sa isang dalagang nagngangalang Sherry dahil sa kanyang kabaitan. Samantala, ang tahimik kong hapon ay biglang nagbago ng si Nanase, ang kaibigan ko, ay yumuko at nahuli akong palihim na nagbabasa ng mga web novel sa aking telepono. May mapang-asar na ngiti siyang nagtanong kung gusto ko raw ba ang Ice Guy, isa sa mga patok na kwentong pantasya. Ngunit malumanay kong sagot ay binabasa ko lang kung ano ang libre. Tumango siya sa tuwa at sinabing magrekomenda raw ako ng mas marami pang libreng kwento sa susunod bago siya umalis. Iniwan niya akong muli sa katahimikan. Habang papalayo siya sa pasilyo, may ilang dalagang nagbubulungan, nagtatanong kung sino ang tahimik na lalaking kausap niya. Nakaupo akong mag-isa, tahimik na kumakain ng aking tanghalian, bahagyang nagulat na may nakapansin pala sa akin. Biglang kumurap ang aking telepono at lumitaw ang itim na alon sa kisam ng silid-aralan. Unti-unting nag-anyo iyon bilang isang kumikislap na mahiwagang bilog na nilamon ang buong klase, bago pa man may makasigaw. Napadala na kami sa isang napakalaking kastilyo kung saan naghihintay ang isang kakaibang pari. Ipinahayag niya ang pagdating ng isang hari. Nang siya ay tumambad sa amin ang isang maringal na hari at isang napakagandang prinsesa. Nagbulungan ang mga estudyante, nagtataka kung sino sila at bakit kami naririto. Lumapit ang hari at sa tinig na kalmado, ngunit may otoridad ay ipinaliwanag niyang tinawag niya kami mula sa ibang mundo, mula sa planetang Earth patungo sa kanyang kahariang tinatawag na Morgan. Inilahad niyang nasa loob kami ngayon ng Reddest Empire, isang kahariang nasa kontinente ng mga tao na kasalukuyang nilulusob ng makapangyarihang hukbo ng mga demonyo. Ipinahayag ng hari na bilang mga mandirigmang mula sa ibang mundo ay taglay namin ang mga natatanging kakayahang makakatalo sa Panginoon ng mga demonyo. Nag-umpisa ang mga bulungan ng pananabik habang iniisip ng ilan ang kanilang dakilang bagong pakikipagsapalaran, subalit pinutol iyon ng pari. Ipinaliwanag niyang sa aming lahat ay isa lamang ang maaaring tawaging alamat na bayani at ang iba ay kailangang subukin ang kani-kanilang kakayahan. Isang batang lalaki ang kinakabahang lumapit at inilagay ang kamay sa kumikislap na kristal na bola, ngunit nang walang nangyari. Kalmado siyang sinabihan ng pari na kahit wala siyang basbas ng bayani, ay isa pa rin siyang mahusay na mandirigma. Di nagtagal ay natuklasan ni Apkay na isa siyang tagapawi ng mahika. Habang si Tamoya ay naging isang kabalyero at si Shiori naman ay isang manggagamot, inutusan ng pari ang lahat na maaari na nilang suriin ang kanilang kakayahan nang hindi kailangang hawakan ng bola. Habang sabik na sinusubukan ng grupo ang kanilang mga kapangyarihan, lumingon sa akin si Nanase at nagtanong kung ano ang papel ko. Tahimik kong sinabi sa kanya na ako ay isang mamamatay. Nagulat ako nang makita kung gaano kataas ang aking mga estadistika. Halos hindi ka panipaniwala. Kasunod noon ay inilagay ni Tsukasa, ang aming pangulo ng konsehong mag-aaral, ang kanyang kamay sa bolang liwanag at lumabas ang uri ng bayani.
Dahilan upang mag-ingay ng hiyawan at palakpakan sa buong bulwagan, walang tigil ang papuri ng pari sa kanya, habang ako na may tahimik na sumimangot, dahil napansin kong mahina talaga ang mga estadistika ni Tsukasa kumpara sa akin. Nagsimulang magduda ako. Sa tunay na layunin ng hari kaya itinago ko ang aking kapangyarihan gamit ang isang mahiwagang orasyon ng pagtatago, tuluyang naglaho sa paningin, habang nagtataka si Nanase sa paligid na hindi alam na nakatayo pa rin ako sa tabi niya. Matapos subukan ng lahat ang kani-kanilang kakayahan, umiti ang pari at ipinahayag na ihahanda ang mga espesyal na kagamitan para sa bawat isa. Iniutos niyang magpahinga muna ang mga estudyante sa mga kwartong nakatalaga sa kanila hanggang sa umaga, dahil kampante akong nanatiling lihim ang aking tunay na kakayahan. Tahimik akong sumunod sa kanila habang pinananatili ang orasyon ng pagtatago. Sa paglalakad namin sa mga malalapad na pasilyong yari sa marmol, napansin ko ang isang maliit na kristal na nakabaon sa dingding, maingat na itinago bilang palamuti. Agad kong naunawaan na yon ay isang mahiwagang kagamitang paniniktik, kaya nakumpirma ko ang hinala ko, minamanmanan ng hari ang bawat estudyante ng palihim. Tahimik akong nagpasalamat na hindi ko siya pinagkatiwalaan. Hindi ko alam na sa dilim sa aking likuran ay may mga matang nagmamasid, pag-aari ng isang kabalyero. Nang sumapit ang gabi, palihim akong lumabas at nakahanap ng lumang silid-imbakan, maalikabok, ngunit sapat na pribado upang makapagpahinga. Matapos ang maikling tulog ay nanaig ang aking kuryosidad at nagpasya akong mangalap ng impormasyon. Mula sa tuktok ng mga tor ng kastilyo ay minasdan ko ang lungsod sa ilalim ng liwanag ng buwan, namangha ako na tunay nga akong nasa ibang mundo. Sinubukan ko ang aking liksi. Tumalon ako ng magaan sa pagitan ng mga bubungan hanggang marinig ko ang mga boses mula sa isang balkonahe. Nagtago ako at nakinig, narinig kong sinabi ng prinsesa sa hari na ang mga estudyanteng tinawag ay mga inosenteng bata lamang. Marahang natawa ang hari sa madilim na tono at inutusan siyang simulan ang kanyang lihim na plano. Mula sa anino ay hinigpitan ko ang pagkakahawak sa aking patalim, muntik ko nang atakihin sila. Ngunit naglaho ako bago pa man makapansin ang hari. Kinaumagahan, tahimik akong kumain ng tanghalian sa maingay na bulwagan. Nakabalot pa rin ako ng orasyon ng pagtatago, habang ang mga kaklase ko ay masayang nag-aangkop sa bagong mundong ito. Walang kamalay-malay sa madilim na katotohanang nakatago sa likod ng kanilang pagtawag. Bahagi ng sarili ko ang nagtatanong kung dapat ko bang sabihin sa kanila ang pandarayang plano ng hari. Ngunit alam kong hindi rin sila maniniwala, lalo na ngayong bulag sila sa tuwang dulot ng pagiging tinawag na mga bayani. Sa gitnang mesa ay tumayo si Tsukasa, puno ng kumpiyansa, at nagpasalamat sa hari sa pambihirang kapangyarihang ibinigay sa kanila. Buong gilas niyang ipinahayag na dapat nilang ipagkaloob ang kanilang katapatan sa Redest Empire at suklian ang kabutihang loob ng hari sa pamamagitan ng pagwasak sa mga demonyong nagbabanta sa kontinente. Muling nag-ingay ng palakpakan at hiyawan ang mga estudyante, sumisigaw ng suporta sa kanilang karismatikong bayani, habang ako na may mahigpit na pinisil ang kamao, napagtantong nahulog silang lahat sa masalimuot na kasinungalingan ng hari. Paglaon, tinipon ng komandante ng mga kabalyero, isang matangkad na mandirigmang nagngangalang Saren, ang mga estudyante sa malawak na bakuran para sa pagsasanay. Ipinagyabang niya ang kanyang titulo bilang pinakamalakas na tagapagtanggol ng imperyo. Ipinakilala niya ang sarili ng may pagmamalaki hanggang sa bahagyang pinaalalahanan siya ng kanyang kasamang si Gilles na maging mapagpakumbaba. Pagkatapos ay ipinaalam ni Saren sa mga estudyante na sila ay daraan sa isang buwang pagsasanay bago tumungo sa labirint upang makipaglaban sa mga halimaw at makakuha ng karanasan. Nagalak ang mga estudyante sa ideya ng pakikipagsapalaran, ngunit nanatili akong nakatago, tahimik na nagmamasid mula sa dilim. Hindi tiyak ang tunay na hangarin ni Saren. Nang tapusin ng komandante ang pagtitipon ay marahan akong lumayo patungo sa isang bukal upang ipagpatuloy ang pangangalap ng impormasyon. Ngunit bigla kong narinig ang tinig ni Saren sa aking likuran. Nagulat ako at naisip kung nawala na ba ang bisa ng aking orasyon, ngunit kalmado niyang ipinaliwanag na aktibo pa rin ito, kaya lamang ay nakikita niya ako gamit ang kanyang mahiwagang mga mata na nakakakita ng init ng katawan. Bahagya kong ibinaba ang aking pagbabantay at nakinig. Siniguro niyang hindi niya ako ibubunyag at may sarili siyang dahilan upang kalabanin ang hari. Matapos ang ilang sandaling katahimikan ay hiniling niyang manatiling lihim ang aming pagkikita. Naramdaman ko ang sinseridad sa kanyang tinig kaya nagpasya akong pagkatiwalaan siya pansamantala. Nang umupo kami sa tabi ng tahimik na bukal ay ako ang unang nagsalita. Inamin kong nais kong makapasok sa mga talaan ng hari upang malaman ang higit pa tungkol sa kakaibang mundong aming pinasukan. Naengganyo si Saren at nagtanong kung anong antas na ng aking orasyon ng pagtatago. Sinabi kong nasa pinakamataas na antas na ang aking kakayahan sa pagtatago, bagaman ang lahat ng iba kong kakayahan ay nananatiling nasa unang antas. Inamin kong hindi ko man lang alam kung paano ko iyon mapapahusay ng tama.
Bahagyang natawa si Saren, ngunit halatang humanga, mahinahon niyang inalok na siya mismo ang magtuturo sa akin, sabay sabing wala rin namang kapaki-pakinabang na impormasyon ang makikita ko sa mga talaan ng hari. Dahil sa alok niyang iyon ay naramdaman ko ang kakaibang sigla, sabik akong lumakas at matuklasan ang mga lihim ng mundong ito, bagaman sa kaibuturan ng puso ko ay ninanais ko pa ring makabalik balang araw sa tahanan. Sumang-ayon si Saren at ipinaalala na ang lakas lamang ang makatutulong upang mabuhay ako hanggang sa araw na yon. Puno ng pasasalamat ay sandali akong natigilan. Ngunit mumiti siya at nagsabing maibabalik ko ang utang na loob sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga kwento tungkol sa Earth. Iniabot niya ang kanyang kamay na may nakabibighaning iti at tinanggap ko iyon ng mahigpit habang magalang na ipinakilala ang sarili ko. Nang magsimula ang aming pagsasanay ay mabilis kong natuklasan na ang mundong ito ay higit na mas komplikado kaysa sa inaakala ko. Sa pagitan ng mga matitinding pagsasanay sa espada at mga pagsubok sa pagtitiis ay ipinaliwanag ni Saren na bukod sa mga tao at demonyo ay pinaninirahan din ang lupain ng Morgan ng mga duwende, mga taong hayop at iba pang sinaunang lahi na bihirang magkasundo. Bawat hampas ng espada ay sinusunog ang aking mga kalamnan, ngunit lalo niya akong pinipilit. Itinuturo niyang ang antas ng isang uri ay tumataas lamang kapag nakapapatay ng mga halimaw samantalang ang mga kasanayan ay lumalakas sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagsasanay at disiplina. Sa isang madilim na silid pagkaraan ay nakipagkita si Saren kay Gilles, nagtanong ito kung bakit ginugugol niya ang labis na oras sa akin. Ngumiti si Saren at sinabing napakapanabik ng mga kwento ko kaya't mahirap huwag pakinggan. Inamin ni Gilles na ganoon din ang kanyang kuryusidad nang ibinunyag ni Saren na nasa pinakamataas na antas na ang aking orasyon ng pagtatago, isang bagay na tanging unang bayani sa kasaysayan lamang ang nakamit ay labis siyang namangha. Ilang sandali pa ay pumasok ako sa silid at iniabot kay Saren ang isang luma at kupas na aklat mula sa mga talaan ng hari. Sinabi kong naglalaman iyon ng nakakagulat na impormasyon. Tumango si Saren at inamin na siya mismo ang sumulat nito. Itinago niya sa loob ng tila inosenteng aklat ng mga resipe ang kanyang mga plano ng pag-aaklas. Inilahad niyang hangarin ng hari na makamit ang ganap na kapangyarihan sa mundo. Napaisip ako sa kakaibang paraan ng hari sa pagtawag sa amin at nagsimulang pagdugtong-dugtungin ang mga piraso ng palaisipan na aking natipon mula nang dumating ako rito. Sa tabi ko ay mahinahong umamin si Saren na karamihan sa mga kabalyero ng kaharian ay may tahimik na galit sa hari at matagal nang nagdududa sa kanyang mga pamamaraan. Pinag-isipan ko ito at iminungkahi na marahil sinusubukan nilang alisin siya sa trono sa paraang maingat upang hindi tuluyang mabuwal sa kabuluhan ang kaharian o magbunga ng walang saysay na pagdanak ng dugo. Humanga si Saren sa aking pag-unawa at tumango, bahagya. Kung idinagdag na bilang isang mamamatay ay madali kong matatapos ang buhay ng hari nang walang makapansin, inamin kong sa unang araw ko pa lamang ay naipasok ko na ang kanyang silid-aralan, ngunit sa sandaling iyon ay hindi ko magawang saktan siya. Ngumiti si Saren na tila nauunawaan at tiniyak niyang hindi nangangahulugang dahil taglay ko ang uri ng mamamatay ay nakatadhana na akong pumatay. Inamin kong hindi ko kakayaning isipin na madidiskubre ng aking pamilya na ako'y naging mamamatay tao. Tahimik siyang sumang-ayon at pinuri ang aking pagpipigil, naengganyo ako at nagtanong kung bakit ganoon kadali niya akong pinagkakatiwalaan. Sagot niya ay dahil ipinakita ko ang karunungan noong araw na tumanggi akong maniwala sa kasinungalingan ng hari. Sa mga mata ni Saren ang pagdududa ay tanda ng tunay na lakas. Ibinaba ko ang aking ulo at inamin na bihira akong papurihan mula pagkabata kaya ang kanyang mga salita ay kakaibang tumimo sa akin. Nakangiti siyang nagtanong kung tutulong ba ako upang mapatalsik ang hari ng mapayapa. Bilang pasasalamat sa kanyang paghimok ay sinabi kong pag-iisipan ko pa at tahimik na lumakad palayo sa pasilyo. Makalipas ang isang buwan ay buong pagmamalaking inanunsyo ni Saren na magsisimula na ang paglalakbay ng mga estudyante patungo sa dakilang labirinto ng kanon. Nagtipon ang mga tao upang palakpakan at palayain sa paglalakbay ang mga bayani. Ako na may bahagyang na ilang sa labis na paghanga, sa gitna ng mga nanonood ay napansin kong may isang dalagang malamig ang titig nang lumapit ako. Sinabi niyang maraming buhay ang isinakripisyo upang kami ay matawag. Nagulat ako at inaming hindi ko yon maunawaan, binalaan niya akong muli kaming magkikita kapag nalaman ko na ang katotohanan. Sa loob ng madilim na mga pasilyo ng dakilang labirinto ay hinarap ng mga bagong bayani ang kanilang unang tunay na laban sa mga halimaw na nagkukubli sa loob. Ang tunog ng aming mga yabag ay humalo sa mga umbol ng mga nilalang hanggang sa isang pabayaang estudyante ang hindi sinasadyang nakapindot sa isang bitag. Dahil sa bitag ay nagliyab ang mga nakatagong rune sa pula at mula sa mga anino ay lumabas ang napakaraming dambuhalang ogre, sumiklab ang kaguluhan. Mabilis kong tinaga ang leeg ng isang ogre sa isang iglap at tinanong si Saren kung dapat ba kaming umatras bago kami mapaligiran. Tumango siya at humakbang pasulong.
Kumikislap sa berdeng liwanag ang kanyang espada habang pinakawalan niya ang isang banal na teknik sa espada na winasak ang lahat ng halimaw na humaharang sa aming daan, ngunit nang mabuksan namin ang susunod na tarangkahan ay sinalubong kami ng mas malaking alon ng mga halimaw na nag-aabang. Naalala ni Tsukasa ang usok na pambomba ng prinsesa at agad niya itong inihagis. Sa isang pagsabog ay naglaho ang mga mahihinang nilalang ngunit mula sa usok ay lumitaw ang higit na nakakatakot. Isang napakalaking minotauro na naglalabas ng nakapanghihilakbot na lakas. Nang sumugod si Gilles at ang iba pang mga kabalyero ay napasinghap din siya sa pagkagulat na may ganoong nilalang sa mas mababang palapag. Ako ang unang umatake, umiwas sa kanyang palakol at umakyat sa kanyang braso upang tumira mula sa itaas. Ngunit sa halip ay nabasag lamang ang aking espada sa balat nitong parang bakal. Gumulong akong palayo upang makaligtas at agad na bumalik kay Tsukasa na nanginginig sa pagod at pagkakasala. Pinaalalahanan ko siya na hindi siya nag-iisa at kailangang umasa rin sa iba. Bigla siyang natigilan. Namula ang kanyang mga mata at napansin kong may kakaiba, agad kong tinawag ang tagapawi ng mahika upang alisin ang madilim na sumpang bumabalot sa kanyang isipan. Nang makalaya si Tsukasa ay lumingon ako kay Saren at nagtanong kung handa na siya. Ngumiti siya. Pinuno ng kidlat ang kanyang espada at sinaksak ang minotauro na agad na naparalisa. Habang humihina ang mga kislap ay naglaho ako sa anino ng halimaw. Inihanda ko ang aking pinakamalakas na mahika. Pinakawalan ko ang nakapangingilabot kong mahika ng anino na nilamon ang dambuhalang halimaw sa kadiliman bago ito tuluyang hilahin sa kailaliman. Nagwakas ang labanan sa aming tagumpay. Pagkatapos ng laban, habang unti-unting nawawala ang alinggaunggaw ng aming tagumpay sa mga pader ng labirinto, lumapit si Saren at marahang ipinatong ang kamay sa aking balikat. Kinilala niya ang aking pagsisikap at inamin na marahil ay lubusan akong napagod. Ngunit pinuri pa rin niya ako sa pambihirang pagganap. Sa labas ng dungeon ay ngiti ng tunay na pasasalamat ang ibinigay ni Saren. Pinasalamatan niya ako dahil sa aking mabilis na pag-iisip at matatag na paninindigan kaya nakaligtas ang lahat. Umiling ako at sinabi na siya ang tunay na tumulong sa akin upang makontrol ko ang aking magulong mahika nang muntik na itong sumabog sa pagsasanay. Tumango siya at sinabing hindi pa siya nakarinig ng sinuman na may karagdagang kasanayan sa mahika ng anino. Isang mapanganib ngunit napakalakas na kakayahan na hindi lamang lumalamon ng napakalaking enerhiya, kundi labis ding nagpapahirap sa taglay nito. Binalaan niya akong huwag itong gamitin maliban kung kinakailangan sapagkat ang balik nito ay maaaring sumira sa akin. Pagkatapos ay maingat niyang hinugot mula sa kanyang balabal ang isang mahabang espada sa kaluban. Ipinaliwanag niyang ang sandatang ito, na tinatawag na katana, ay nilikha mismo ng unang bayani. Namilog ang aking mga mata sa pagtataka kung bakit niya ipagkakatiwala sa akin ang gayong napakahalagang bagay imbes na sa kasalukuyang bayani. Kalmado niyang sagot ay mayroon na ring sariling banal na espada ang bayani, at higit sa lahat mapapansin agad ng hari kung may iba pang may tanga ng ganoong sagradong bagay. Bahagya akong nagtanong kung bakit magiging problema iyon at marahan niyang ibinaba ang tinig. Inamin niyang ninakaw niya ito mula sa armasan ng kaharian. Nagulat ako, ngunit labis ding naantig. Maingat kong tinanggap ang espada at nagtanong ng pangalan nito. Sabi ni Saren ay nakaukit iyon malapit sa hawakan bagaman hindi niya mabasa. Nang tingnan ko ng mabuti ay nakita ko ang mga salitang yato no kami na nangangahulugang espadang langit ng gabi. Nakaukit din ang mensahe ng lumikha nito na umaasang ang sandata ay minsang gagabay sa kahalili sa oras ng kagipitan. Napuno ako ng layunin at pananabik sa pag-isip na maaaring makilala ko balang araw ang mahiwagang bayani na yon. Ngunit naging malungkot ang tinig ni Saren. Sinabi niyang minsan din niyang hinangad na makilala ang bayani, ngunit may isang makapangyarihang sumpa na nakagapos pa rin sa kanya, isang sumpang kahit ang mga bayani ay hindi mabasag. At alam niyang tiyak kung sino ang may kagagawan. Nagbago ang tagpo sa madilim na silid ng hari kung saan nakatayo ang prinsesa sa harap ng isang dambuhalang kumikislap na kristal habang bumibigkas ng sinaunang pananalita. Bumigat ang hangin sa paligid sa pag-ipon ng madilim na enerhiya at nang marating ng ritual ang kasukdulan ay isang matalim na tunog ang bumasag sa katahimikan. Bigla akong lumitaw mula sa anino at hinampas ng aking espada ang kristal. Nang mabasag ko ang kumikislap na ibabaw ng kristal sa libong piraso ng liwanag, napaurong ang prinsesa, nalalaki ang mga mata sa pagkagulat. Mariin niyang tinanong kung sino ako at paano ako nakapasok sa kanyang pribadong silid ng walang pahintulot. Kalmado kong sinabi na ang bagay na aking winasak ay ang pinakapinagmumulan ng sumpang bumabalot sa bayani at dapat siyang magpasalamat sa halip na matakot. Nanginginig ang kanyang tinig habang muli niyang tinanong kung paano ko nakuha ang lakas. Nang loob na manghimasok, malamig kong tugon na ang isang tunay na dalaga ay hindi kailanman gagamit ng sumpa upang kontrolin ang iba. Tinawag kong kahiyahiya at hindi karapat-dapat sa isang maharlika ang kanyang ginawa. Higit pa itong angkop sa isang mangkukulam kaysa sa isang prinsesa.
Nang pilitin kong ipaliwanag niya ang kanyang motibo ay robotiko siyang sumagot na lahat ng kanyang ginagawa ay para sa kanyang kamahalan. Muling hinamon ko siya at tinanong kung ano ba talaga ang ibinigay ng kanyang hari upang karapat-dapat siyang paglingkuran ng ganoon, ngunit pareho pa rin ang sagot, malamig at walang damdamin, lahat ng kanyang ginagawa ay para sa kanyang kamahalan. Nang gabing iyon ay bumalik ako kay Saren na sinalubong ako ng isang tinging nakakaunawa, tinanong niya kung ipinakita ko ba ang sarili ko sa prinsesa. Inamin kong at ipinaliwanag na nais ko lamang malaman ang dahilan ng kanyang mga ginagawa, ngunit walang saysay sapagkat tuluyan na siyang naging isang puppet sa ilalim ng sumpa ng hari. Napabuntong hininga si Saren at sinabihang magpahinga ako, ngunit binalaan akong huwag matulog sa loob ng kastilyo dahil susumpay ng prinsesa ang lahat maliban sa bayani, at dahil wala siyang kaalaman tungkol sa akin, ay tiyak na susubukan niyang patayin ako. Tinanggap ko ang babala at tinanong kung pagagalitan ba niya ako sa aking padalos-dalos na kilos. Bahagya siyang umiti at sinabing likas sa kabataan ang pagiging mapusok at tungkulin ng matatanda na takpan ang mga pagkukulang nito. Napatawa ako ng mahina at sinabing sana mas marami pang matatanda na tulad ni Saren sa aking mundo. May banayad na ngiti siyang nagsabing isama ko raw siya balang araw upang makita rin niya ang mundong iyon. Kinaumagahan ay nagising ako na may mabigat na pakiramdam sa dibdib. Tila may masamang nangyari, sinundan ko ang kutob ko at tumakbo papunta sa kastilyo ng hari. Doon ko nakita si Tsukasa na maputla at nanginginig. Nagulat siya na buhay pa ako at biglang nasabi niyang akala niya ay naglaho na ako matapos masira ang sumpa. Naguguluhan akong sagot na nagpapahinga lamang ako at tinanong kung ano ang nangyayari. May lungkot sa kanyang tinig nang sabihin niyang si Komandante Saren, ang taong labis kung iginalang at pinagkatiwalaan, ay napatay. Tumama sa akin ang mga salitang iyon na parang martilyo at agad akong tumakbo sa bakuran hanggang marating ko ang lugar kung saan nakahandusay ang malamig niyang katawan. Lumuhod ako sa tabi niya. Nalalabo ang mga mata sa luha habang mahigpit kong pinisil ang kamao sa sakit at hindi makapaniwala. Biglang itinuro ako ng isa sa mga mag-aaral at sumigaw na ang patalim na ginamit sa pagpatay kay Saren ay akin mismo. Inakusahan nila akong isang kahina. Hinalang nila lang na laging naglalaho ng walang paliwanag. Sa sandaling iyon ay nakita kong lahat ng kabalyero ay nakatingin sa akin nang may galit. Malinaw na bumalot na sa kanila ang sumpang itinapon ng prinsesa. Idineklara nila akong pangunahing pinaghihinalaan sa pagpatay kay Saren. Lumapit si Tsukasa at pilit silang pinakalma. Ipinaalala niyang hindi nila maaaring akusahan ako batay lamang sa isang pirasong ebidensya. Ngunit bago pa man maibalik ang kaayusan ay dumating ang hari kasama ang mga bantay na hari. Sa malamig at malakas na tinig ay inakusahan niya akong pumatay sa komandante ng mga kabalyero. Tinawag niyang isang mabigat na kasalanang dapat pagbayaran ng kamatayan. Walang pag-aalinlangan kong pinagana ang aking mahika ng paglaho at naglaho sa paningin bago pa man ako makitang muli. Iniwan kong nagkakagulo sa sigawan ang mga sundalo. Tumakas ako sa anino at natagpuan si Gilles na nagmamadaling ipinaliwanag na hindi ako ang pumatay kay Saren kundi ang mga personal na mamamatay ng hari, ang Necros, at ngayon ay ako naman ang kanilang target. Mariin niya akong hinimok na kunin ang mga gamit na iniwan ni Saren sa kanyang silid at agad na tumakas. Sinunod ko ang kanyang payo. Dali-daling nagtungo ako sa silid ni Saren, kinuha ang maliit na supot ng mga kagamitan at mga liham at tumakas mula sa kastilyo bago sumikat ang araw. Nang gabing iyon ay nakatayo ang hari sa tabi ng prinsesa habang nakatingin sa madilim na abot-tanaw. Inamin niyang hindi siya naniniwalang madaling napatay si Saren, lalo na matapos niyang siguraduhin lahat maliban sa bayani ay nasumpa. Malamig na sagot ng prinsesa na ang kailangan na lamang nila ngayon ay isang wastong dahilan upang simulan ang digmaan laban sa mga bansa sa silangan. Na ang mga batang tinawag ay magsisilbing perpektong mga paon na maaaring isakripisyo. May masamang ngiti ang hari habang sumasang-ayon, ngunit iniutos niyang ipadala ang mga Necros upang hanapin ako sakaling ako ay makaligtas. Yumuko ang prinsesa, kumikislap ang mga mata, at umalis upang isagawa ang kanyang utos. Kinaumagahan, tahimik akong nakaupo sa lilim ng isang malaking bato, hawak ang maliit na pergaminong nakatiklop at tinatakan ng sagisag ni Saren, bahagyang nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ito. Napagtantong ito ang huling mensaheng iniwan ng komandante bago siya namatay. Sa sulat, mabigat ang bawat salita ni Saren na puno ng karunungan at pagtanaw sa hinaharap. Isinulat niyang kung sakaling ako ay habulin at mawalan ng mapagtaguan, walang mas mainam na lugar upang maglaho kaysa sa isa sa mga sinaunang dungsyon. Mga lugar na napakalalim at liko-liko na ni ang mga mamamatay ng hari ay hindi mangangahas na sundan. Gayunman, binalaan niya ako na may sarili itong panganib, kakaunti ang supply ng tubig at ang walang ingat na paglalakad ay maaaring magdulot ng kamatayan dahil sa pagkapagod o pagkauhaw, kaya kailangang magplano ng maingat upang mabuhay.
Ipinaliwanag din ni Saren na kung nais kong lumakas at pataasin ang aking antas, ang tanging tunay na landas ay nasa loob ng mga dungsyon, sapagkat habang mas lumalalim ay mas mabagsik ang mga halimaw. Naalala ko ang aming pag-uusap, malinaw sa isip ko nang minsan kung itanong kung bakit hindi doon nagsasanay ang iba kung ganoon ito kaepektibo. Seryoso niyang sagot na bihira ang nakababalik dahil ang pagtatago lamang ay hindi sapat upang mabuhay. Marami sa mga halimaw ay may matinding pandama, kaya nilang amuyin ang takot at marinig ang pinakamahinang tibok ng puso. Ngunit idinagdag niyang kung ganap kong mapapahusay ang aking kasanayan sa pagpatay, maaari kong itago hindi lamang ang aking mga yapak kundi pati ang aking amoy at init ng katawan. Ngayon, nakatayo ako sa harap ng malaking arko ng bato na humahantong sa dilim, mahigpit kong hinawakan ang aking patalim at tumuloy, sa loob ay paulit-ulit kong pinapatay ang mga halimaw, tumatagas sa dugo ang aking espada. Bawat pagpatay ay lalong nagpapatala sa aking mga pandama, habang unti-unti ring nilalamon ng pagod ang aking katawan. Naalala ko ang huling tala ni Saren, kapag naabot ko ang antas sandaang ng aking uri, magbubukas ang isang natatanging kakayahang magbabago sa aking tadhana. Upang magawa iyon ay kailangan kong marating ang maze ng kanton at talunin ang bawat pinuno sa bawat ikasampung palapag. Pagpasok ko sa silid ng pinuno ay napatunayan kong tama si Saren, walang ibang daan kundi ang tagumpay o kamatayan. Umatungal ang dambuhalang halimaw at sinalakay ako, tumama sa aking likod ang mabigat nitong palakol. Dumaloy ang dugo sa aking bibig ngunit tumanggi akong sumuko, hindi pa ako maaaring mamatay, mariin kong wika sa sakit. Hindi pa bago ko mapaghigantihan si Komandante Saren, tinipon ko ang natitirang lakas at pinakawalan ang aking mahika ng anino. Pinira ko ang halimaw hanggang sa ito'y gumuho sa unos ng itim na liwanag, nang maging alabok ang nilalang ay bumagsak ako sa sahig, bugbog at halos mawalan ng ulirat. Habol-habol ang hininga habang ginagamit ang natitirang lakas ng aking reserbang mahika upang pagalingin ang aking basag na katawan. Sa aking isipan ay umuukit ang mga salita ni Saren, mabuhay, lumakas, at huwag kailanman titigil sa pag-usad. Pagkaraan ay lumipat ang tagpo sa dakilang palasyo ng hari kung saan nagaganap ang tensyosong pagpupulong ng mga bayani. Lumapit ang isang binata kay Tsukasa at iniulat na naglabas ang hari ng kagyat na utos upang sila ay magtungo agad sa sektor ng hari ng mga demonyo. Ngunit halatang nanginginig pa rin ang buong grupo sa nangyaring trahedya kay Akira na umano'y pumatay kay Komandante Saren. Ibinaba ni Tsukasa ang ulo at naalala ang sinabi ni Teniente Gills tungkol sa sumpa ng prinsesa. Tinanong sa sarili kung may kaugnayan ba ang lahat ng ito sa parehong madilim na mahika. Determinado siyang akuin ang pananagutan, kaya ipinahayag niyang siya na lamang ang maglalakbay upang harapin ang hari ng mga demonyo. Ngunit tumutol ang kanyang mga kasama, ayaw nilang hayaan siyang humarap sa ganoong panganib ng mag-isa. Pinaalala naman ni Tsukasa na ang direktang utos ng hari ay sabay-sabay silang lalaban at dapat nilang sundin. Sa gitna nila ay humakbang ang isang dalagang kalmado ang mga mata. Sinabi niyang naniniwala siyang ligtas ang lahat sa grupo mula sa sumpa. Ipinaliwanag niyang taglay niya ang bihirang kakayahan ng pagbasura sa mahika, na hindi lamang siya pinoprotektahan laban sa mga sumpa kundi nagbibigay din sa kanya ng kakayahang maramdaman kung may ibang nasa ilalim ng impluensya nito. Biglang nagsalita si Asahina sa tinig na may kaba, inamin niyang maaaring siya ang nakialam sa mahika ng sumpa noong una. Ipinaliwanag niyang malabo ang kanyang mga alaala ngunit bahagya niyang natatandaan ang pagbasag ng ilang kristal sa isang hindi pamilyar na silid habang hawak ang espada. Bagaman wala siyang malinaw na alaala kung paano siya nakarating doon. Idinagdag niyang ang mahika ng manipulasyon ay higit na makapangyarihan kaysa sa mga karaniwang sumpa pagdating sa pagkontrol ng isipan, at kumilos lamang siya alinsunod sa huling tagubilin ni Komandante Saren. Bago sila umalis ay tahimik niyang sinabi na nais niyang makipag-ugnayan kay Akira. Ipinahayag niyang pinagsisisihan niya na hindi niya ako kailanman tunay na sinuportahan, sumpain man siya o hindi. Pagkatapos ay lumipat ang tagpo sa isang maikling alaala kung saan unang nagkita kami ni Asahina sa trabaho. Nakilala niya ako bilang kaklase mula sa paaralan. Ipinaliwanag kong nanatili akong tahimik tungkol sa aking trabaho dahil ayokong malaman ito ni Numan, lalo na ng nakababatang kapatid kong si Keka, isang estudyante sa unang taon. Nagulat siya at bahagyang ngumiti, sabay sabing, kapatid ka pala ni Keka, kay ganda at kay kakaibang pagkakataon. Pagkatapos ay dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata, ang mga bakas ng matingkad na panaginip ay kumikislap pa rin sa aking isipan, napagtanto kong napaginipan ko si Asahina, ang matagal ko ng kaibigan, at tahimik kong hiniling na ligtas sana siya saan man siya naroroon. May bahagyang kirot sa aking dibdib habang ipinagdarasal ko rin ang kaligtasan ng aking ina at ni Yui, nababalot ng pananabik ang aking isip sa mundong aking iniwan. Habang bumabalik ang aking ulirat ay napansin kong kakaiba ang aking paligid, nawala ang aking sakit,
napatingin ako sa sarili ko, nagulat sa gaan ng aking katawan, magaling na ang mga sugat, at labis na tumaas ang aking mga estadistika. Ang aking yiin na dapat ay lubhang mababa ay halos puno na, naguguluhan kong bulong, nabali ang 3 tadyang ko, kumalat ang lason sa aking binti, ngunit wala na ito. Nang suriin ko ang aking mga kakayahan ay nakita kong ang mahika ng anino, na dati ay antas 3, ay tumaas ng 2 antas matapos lamang ang isang paggamit, at ngayon ay mas madali ko itong makontrol. Bagaman hindi ko maipaliwanag ang biglaang pagtaas ng kapangyarihan, pinaalalahanan ko ang sarili ko na walang saysay ang labis na pag-isip. Ang magagawa ko lamang ngayon ay magpatuloy sa paglalakbay, palalim sa dungsyon. Biglang hinarangan ng isang dambuhalang slime ang aking daan. Sa isang mabilis na galaw ay pinakawalan ko ang isang pagsabog ng mahika na winasak ito sa mga piraso. Ngunit habang unti-unti itong natutunaw ay lumitaw mula rito ang isang napakagandang babae. Ang kanyang anyo ay maladuwende at di maikakailang makalangit. Napahanga ako sa kanyang kagandahan at naisip kong iyon na ang pinakamagandang mukha na aking nakita. Dahil sa kuryosidad ay ginamit ko ang aking mahiwagang mga mata, ang kakayahang nagpapakita sa akin ng lakas ng buhay sa kakaibang paraan. Ngunit ang biglaang pag-agos ng impormasyon ay halos bumulag sa akin kaya agad kong pinatay ito. Mahina kong sabi, masyadong mapanganib ang kakayahang iyon. Maaring mawala ang aking paningin kapag nagkamali sa paggamit. Habang lumalapit ako ay bigla siyang bumagsak, kritikal ang kanyang kalagayan at halos 2 bahagdan na lamang ang natitirang lakas. Mahina niyang tanong kung saan kami naroroon at mahinahon kong sagot, nasa ika-75 palapag ng maze. Bago ko pa man maipakilala ang sarili ay nawalan siya ng malay at marahang bumagsak sa aking mga bisig. Mainit ang kanyang balat at nilalagnat, walang pag-aalinlangan ko siyang binuhat at dinala sa isang ligtas na silungan. Determinado akong iligtas siya. Nang magising ang prinsesang duwende ay marahan niyang iminulat ang mga mata, natagpuan ang sarili niyang nakahiga sa isang malambot na higaan sa loob ng madilim na yungib. Ako ay nakaluhod sa tabi ng maliit na apoy. Maingat na naghahanda ng mainit na tsaa, nang mapansin kong gising siya ay mumiti ako at sinabihang uminom upang magpainit. Ipinaliwanag kong napakalamig sa lalim na ito ng maze, niyakap niya ng nanginginig na mga kamay ang tasa at nagpasalamat. Ngunit nalungkot ang kanyang mukha. Habang umaaming ilang araw na siyang hindi makatulog dahil sa gutom, kaya inabutan ko siya ng pagkain na agad niyang kinain ng may pasasalamat, muling nagbalik ang kulay sa kanyang pisngi habang ngumiti siya sa bawat subo. Taos puso siyang nagpasalamat ng mapagtantong inalagaan ko siya ng buo, habang walang malay, marahan kong itinanggi iyon at sinabing sanay na ako dahil mahina ang kalusugan ng aking ina kaya madalas ko siyang alagaan noon. Tumingin siya sa paligid at napansin ang mga marka sa pader ng yungib, tinanong niyang ako raw ba ang sumulat nito. Tumango ako at sagot. Ang ibig sabihin niyan ay 69, minamarkahan ko ang bawat palapag upang subaybayan ang aking pag-usad, naguguluhan siyang sagot. Pero sinabi mong nasa ika-75 tayo, bakit ka bumalik, hindi ba't nandito ka upang magpalakas ng antas? Ipinaliwanag kong dinala ko siya rito, dahil ito ang pinakamalapit na lugar na may tubig upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Bahagya siyang namula. At pabirong tanong, hindi mo naman ako ginalaw habang tulog ako, mabilis kong sagot, hinding-hindi ko magagawa iyon, kumalma siya at bahagyang ngumiti, saka inamin na isa siyang prinsesa, at labis siyang napakumbaba sa kabaitang ipinakita ko. Sa tabi ng apoy na marahang pumutok ay sabay kaming dinalaw ng mahimbing at payapang tulog. Pagkaraan ay lumipat ang tagpo sa matinding sandali sa loob ng dungsyon, kung saan magkasabay kaming nakikipaglaban ng prinsesang duwende laban sa dambuhalang troll. Habang naglalaban ay tinanong ko siya, bakit mo ako sinusundan? Hindi ka pa ba ganap na magaling, dapat ay hanapin mo ang sarili mong daan. Ngumiti lamang siya at sagot, nagkataon lamang na pareho tayong papunta sa parehong direksyon. Ngunit biglang bumigat ang hangin at napahinto kami. Nagulat sa paglitaw ng isang napakalaking dragon mula sa anino, umatungal ito at agad umatake. Kaagad kong ginamit ang aking orasyon ng pagtatago, ngunit nabigo, nadama ng dragon ang aking mana. Hinampas ako ng buntot nito ng napakalakas at napalipad ako. Muling sumugod ang halimaw at doon nagising ang misteryosong kapangyarihan sa loob ko. Isang matinding kontra-atake ang aking pinakawalan, ngunit ilang sandali pa ay isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog mula sa katawan ng dragon. At ang susunod na mangyayari ay malalaman sa susunod na kabanata.